Magandang araw mga boss, grabe yung overheat na nangyari kay customer. Dahil nga sa lakas ng pressure, pumutok na itong radiator niya. Tapos itong idle niya, hindi na siya stable. Tinanggal ko yung negative wear ng battery mga boss dahil nga sa check upin ko lang maigi itong sasakyan ni customer. Actually umilaw yung check engine nito, pero nung i-scan ko ang lumabas yung oxygen sensor, bank 1. Kung makikita nyo, tinanggal ko yung socket wire nitong map sensor niya. Pati itong cover ng air filter housing, tatanggalin ko rin yan mga boss. Para ma-check ko na rin pati itong throttle body at yung iba pang mga sensor dito sa makina. Dahil nga sa isa pa sa naramdaman ko dito, magaspang yung under ng makina. Pinugot ko nga yung dipstick nito para makita ko yung kalagayan ng langis. So far hindi naman naghalo yung tubig at langis nito. Ibig sabihin, wala naman naging problema dito sa cylinder head gasket. Ganun pa man, syempre under observation pa rin ito. Kung after ko magawa itong sasakyan, mag-overheat pa rin, doon ako magpapanibagong diagnose. Basta ang gagawin ko lang muna dito, pansamantagal, katulad ng mga ginagawa ko sa mga sasakyan na nagkaroon din ng matinding problema, yung iba nga tumirik pa. Pero hindi naman ibig sabihin, pag sobrang sa overheat, kailangan na itap overhaul. Dahil nga sa nagkaroon na ng palya sa makina o kaya naman hindi na stable yung idle tapos magaspang na yung under ng makina. Syempre pag gano'n ayusin mo muna yung problema, hindi yung itatap overhaul agad. Ang pagpalya kasi ng makina mga boss at magkakaroon ng high pressure, pwedeng panggalingan dyan number 1 syempre yung radiator. Meron na siguro tong dating leak na maliit kaya nag-high pressure hanggang sa napunta sa overheat. O kaya naman itong throttle body niya kung makikita nyo marumi. Tapos yung spark plug kailangan ng palitan. Panggagalingan ng palya yan. Tsaka yung gaspang ng andar at lakas ng gasolina sa konsumo. Ganun. Sa akin kasi mga boss ang paghatol bahalaga. Hindi dapat basta-basta. Kasi pag nagkamali ka ng hatol, nakakaawa yung customer. Kahit pa sabihin mong marami siyang pera, pinaghirapan niya pa rin yun. Katwiran ko kasi mga boss, magbabayad naman si customer ng labor eh. Bakit mo pa kailangan palakihin yung trabaho kung alam mo naman saan nanggaling yung problema? Di ba? Balik na nga ako dito sa ginagawa ko. Sa pagtanggal nitong auxiliary pan assembly, nakaklip lang yan dito sa ibabaw ng radiator. Pisilin nyo lang yung plastic clip dito sa radiator at bibitaw na nga itong auxiliary pan assembly nyo sa pagkakalak. At dito naman sa ibabaw ng bumper, meron kayong makikita dyan, yung mga itim na yan mga boss, tatanggalin yan. Yan yung mga plastic clip na naglalak dito sa bumper para hindi siya gagalaw-galaw. Sa pagtanggal naman ng mga plastic clip na yan mga boss, nakita nyo, di ba, gumamit lang naman ako dyan ng flat screw, tapos sikwating yan paangat, kasi nga nakatusok lang yan dito sa bumper nyo sa ibabaw. Medyo malutong na nga yung plastic na yan, kaya ang gagawin ko dyan, papalitan ko na rin yan ng bago. Actually mga boss, yung dalawang screw dito sa ilalim ng bumper natanggal ko na. Sa dalawang gilid natanggal ko na rin, hindi ko na naipakita sa inyo. Dahil nga sa nag-check up ako kung saan nanggagaling yung tagas ng tubig, yung pala dito sa ibabaw ng radiator. Yung upper tank niya umangat na. Balik ulit ako dito sa bumper mga boss, dahil nga sa natanggal ko na yung mga plastic clip dito sa ibabaw ng bumper. Pwede ko na ngayon kalasin itong bumper. Gaya nga ng sinabi ko, natanggal ko na yung dalawang screw dito sa ilalim ng bumper at sa dalawang gilid niya natanggal ko na rin. Kaya kung makikita nyo, saglit ko na lang natanggal itong bumper ni customer. Tapos dito naman sa bracket ng bumper, meron ako dyan tatanggalin na 2 bolt na number 10. Kasi nga mga boss, itong bracket ng bumper nakatukod yan dito sa radiator. Kaya hindi mo maiaangat yung radiator o hindi mo siya matatanggal kapag hindi mo tinanggal yung kabilaang bolt nito na number 10. Tigdalawa lang naman yun na number 10 dito sa bracket niya. Tapos kung makikita nyo, dahil nga sa natanggal ko na yung mga bolt niyan, pwede ko na ngayon iangat itong bracket ng bumper para yung radiator naman, mahila ko yan pataas. Ayan o, may pull out ko na itong radiator na luma. Kaya lang mga boss, bago ko nga pala may angat itong radiator, meron pa pala yung lower hose. Kailangan matanggal mo itong lower hose dito sa radiator. May disconnect mo yan. Meron naman yung clamp na luluwagan ka lang naman. Ayan o, yung clamp. Luluwagan nyo yan. Ayan yung umiipit dito sa lower hose para hindi nga bumitaw itong hose ng radiator nyo. Tapos pag maluwag na yung clamp, ilihis nyo lang, tsaka nyo ngayon hugutin na itong lower hose ng radiator nyo. Diba kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo mga boss, madali lang naman.
Kita nyo naman, oh, di ba? Ang dami ko nang nakalas. Ang tanong, may balik ko pa kaya yan? Joke only. Dahil nga sa natanggal nyo na yung lower radiator hose, ilis nyo ng kaunti itong radiator dahil nakatusok nga yan dito sa ilalim. Nakatusok lang yan mga boss. Tapos, pwede mo na ngayon iangat itong radiator. Ayan, oh, di ba? Nakatusok lang yan eh. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung ilalim ng radiator nito or yung outer tank niya, meron siyang nakalagay na rubber. Kahit dito sa ibabaw mga boss, may rubber yan. Ayan o, di ba? Kaya may rubber yan para pag nagkaroon ng vibration mga boss, hindi nyo marinig yung tok 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 gagano. Kasi pag nakalimutan yung mailagay yung rubber tapos ikinabit nyo yung bagong radiator, nako, paktay, ulit ka ng trabaho. Kaya ayan ang wag na wag nyo kalilimutan. Yung rubber dito na nakalagay sa radiator, yung rubber mount. Bali, 4 yung rubber na yan na nakalagay nga dito sa radiator nyo. At ito na ngayon yung bagong radiator mga boss. Made from A1 yan. Siya nga pala mga boss, pag nangyari sa inyo yung ganitong klaseng problema at magpapalit kayo ng radiator, merong pang automatic at merong pang manual. Kaya siguraduhin nyo para hindi kayo magkamali. Yung automatic kasi mga boss na radiator, kumbaga siya na ata yung maglalagay mismo, yung radiator na mismo. Pero pag manual, ikaw pa. Joke yun. Tsaka pala, yung rubber, wag nyo kalimutan ha. Ayan o, nilagay ko na yung dalawa sa ilalim. Nakita nyo, di ba? Yung dalawang rubber. O dito sa ibabaw, ganun din. Yung dalawang rubber mount, ilagay nyo na rin siya. After nyo mailagay yung 4 na rubber mga boss, lalapit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer, ituturo ng daliri ko yung butas na pagsasalpakan nyo dito sa radiator. Ayan o, yung dalawa o, yung tinuro ko mga boss sa baba. Nakita nyo, dun nyo ngayon itutusok itong radiator. Ayan o, yung tinuro ng daliri ko dito sa radiator. Isushoot nyo yan. Kaya nga sabi ko, hindi kayo magkakamali kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Napakadali lang mga boss nito sa pagpalit ng radiator. At wala namang big deal dyan. Walang timing yan. Wala. Basta ang baon mo lang, huwag kang makakalimutin. At higit sa lahat, humingi ka ng tulong sa Diyos para hindi ka mahirapan. Dito tayo sa baba mga boss dahil nga sa nawala sa posisyon yung condenser. Kasi nga, pag hinila mo yung radiator paangat, itong condenser sasama eh. Oh, kung makikita nyo, umangat din siya. Kaya dapat itong condenser mga boss, sa aircon yan eh, itapat mo siya dito sa guide. Tapos, itutulak mo ngayon yung pababa. Tingnan nyo mga boss, di ba tumapat na? O, tingnan nyo yung kamay ko mga boss. Itutulak nyo ng kamay ko itong condenser. Ayan o, kung makita nyo, di ba? O, ayan, tutulak ko yung pababa. Kabilaan yan mga boss, na dapat yung tayo nitong condenser mo, pantay siya. Kasi nga, itong radiator dito sa ibabaw, meron siyang built-in na plastic clip na itutusok mo naman yun dito sa butas ng condenser sa ibabaw. Kaya nga, kung mapapansin mo, pag dumikit na itong radiator at condenser, hindi na sila gagalaw-galaw pa. Tapos dito naman sa bracket ng bumper mo, meron din diyang dalawang butas na pagpapasukan nga nitong dalawang nilagyan mo ng rubber dito nga sa ibabaw ng radiator. Kaya ang mangyayari dyan mga boss, dahil nga nakatusok itong radiator mo sa ilalim, tapos dito naman sa ibabaw, papatukan siya nitong bracket para maipit nga yung radiator at hindi siya uuga or gagalaw-galaw. Yun nga lang mga boss, siguraduhin nyo lang na nailapat nyo ng maayos itong radiator para pag hinigpitan nyo itong 2 bolt na number 10 dito sa bracket niya, kasi bakal yan eh. Pag hindi pantay yung pagkakalagay mo ng radiator, puputok yung radiator mo pag higpit mo nitong tornilyo. Kaya i-check mo maigi na hindi tabingi yung pagkakalagay mo ng radiator. At kung sa palagay mo okay naman yung pagkakalagay mo ng radiator, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10. Ipainal mo na yung higpit dito sa magkabila ang bolt na nakalagay nga dito sa bracket ng bumper mo. At dahil sa okay ka na dyan mga boss, punta ka na dito sa lower hose mo. Pwede mo na ngayon yan i-connect dito sa radiator. Pag nailagay mo na itong lower hose mo dito sa radiator, pwede mo na ngayon ilagay yung clamp niyan. Tsaka mo higpitan ng maayos. At para sigurado ka, after mong gumawa, mag-leak test ka na lang. Para sigurado ka at hindi naman masayang yung effort mo ng pag-DIY. At dito naman sa auxiliary pan assembly niya mga boss, syempre bago ko ilagay yan, linisan ko muna itong coolant reservoir. Sayang naman kasi natanggal mo na rin lang itong coolant reservoir mo kasama itong auxiliary pan assembly niya, o dilinisan mo na pati itong blade. Tapos yung coolant reservoir mo, yung loob at labas, linisan mo na rin. Tingnan nyo itong fan blade ng motor ng auxiliary pan ni customer, di ba? Naging putim na siya, hindi na siya itim. Maganda kasing mindset nyo lagi pag nagkakalas kayo ng
pyesa ng sasakyan nyo or nagdi-DIY kayo, ibig kong sabihin, kung kaya nyo rin lang linisan bago nyo ibalik yung pyesa, edi gawin nyo. Ang benepisyo rin kasi naman yan mga boss, sa inyo rin dahil nga sa inyo rin naman kasi yung sasakyan. At dahil nga sa malinis na itong auxiliary pan assembly ni customer, pwede ko na ngayon ilagay yan. Kung mapapansin nyo, itong itinuturo ng daliri ko dito nga sa housing ng auxiliary pan ni customer, itutusok niya yan dito sa radiator. Merong nakaabang dyan. Kumbaga, pag inilagay mo itong auxiliary pan assembly mo, nakaguide siya dito sa radiator. At pag naitusok mo na itong auxiliary pan assembly mo dito sa guide ng radiator, pwede mo na ngayon i-shoot sa butas ng auxiliary pan mo itong nakaabang na plastic clip dito sa radiator. Nakita nyo, di ba? Nag-lock na itong auxiliary pan assembly ni customer dito sa radiator. O tingnan nyo, wala na siyang uga. Huwag kayong mag-alala mga boss, dahil pag kayo na mismo yung magdi-DIY ng sasakyan nyo, ituturo niya naman sa inyo yung trabaho. At syempre naman yung socket wire ng motor ng aux fan mo, huwag mong kalimutang i-connect yan. Baka mamaya magulat ka, nasa biyahe ka, biglang nag-overheat itong sasakyan mo. Sa sobrang taranta mo, nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, na hindi mo alam dahil nga sa may nakalimutan ka, kaya nag-overheat. At dahil sa nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, dinala mo ngayon sa pagawaan. At ang nakatagpo mo naman si Boy Palit. At nang chinikap niya, yung pan hindi umiikot. Kaya naman pala nag-overheat yung pan, kailangan na palitan. Yari! Ang mangyari niyan, sinisi mo pa yung sarili mo, bakit mo ginawa? Ang nangyari tuloy, napagod ka pa, pero ang hindi mo alam, may nakalimutan ka lang. Ganyan ang nangyari sa isang customer na pinuntahan ko. After niyang mag-DIY, may nakalimutan lang, nawala na ng pag-asa. Ano ba yan? Alam niyo mga boss, pag gusto nating gumawa, lalo na't mabuti, dadaan ka talaga ng trial eh. Meron talagang i-istorbo sa'yo. Ikaw ang magdi-DIY na sasakyan mo dahil nga sa gusto mong magtipid. Kaya lang talagang may istorbo minsan eh. Kaya kailangan tatawag ka sa Diyos. Ayun ang sikreto. Nakita nyo ako mga boss, di ba? Mag-isa ko lang gumagawa. Pero sa awa at tulong ng Diyos, hindi niya ako pinababayaan. Sabi ko nga sa Diyos, pag ayaw mo na akong tulungan sa paggawa ng sasakyan, pagkatulog ko, wag mo na akong gisingin. Alam ko kasi sa sarili ko mga boss na kaya ako nakakagawa dahil sa kanya. Kaya nga kung mapapansin nyo, 90% sa mga video ko, hindi ako nagpapakita. Kasi nga hindi naman talaga ako yung honor at lalong hindi naman ako dapat purihin or parangalan. Kundi yung Diyos na tumutulong sa akin sa araw-araw. Kaya nga sa bawat paggawa ko, sa kanya ako nagpapasalamat. At doon sa mga viewers ko, pati sa mga subscriber, maraming salamat sa inyo kahit na hindi ko nagagawa yung sasakyan nyo, alam nyo naman mag-isa ko lang. Pero huwag kayong mag-alala dahil yung kabutihan nyo naman sa akin, nakikita naman yun ng Diyos at hindi rin kayo niya pababayaan. Balik na ako sa trabaho mga boss. Dito sa bumper, sabi ko nga sa inyo kanina, meron siyang dalawang screw sa ilalim. Tapos sa dalawang gilid, dalawang screw yun, number 10. At dito naman sa ibabaw ng bumper niya, meron niyang mga clip. Pinalitan ko na yan ng bago mga boss. Kung makikita nyo, tinutusok ko na lang. Kasi bago na itong clip, malambot siya. Hindi katulad ng mga tinanggal ko na luma, matitigas na masyado yon. At pag tinanggal ko, nasisira na. Kaya pinalitan ko na ito ng bagong plastic clip sa bumper. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, pakiabangan na lang sa part 2. Marami kasing problema itong sasakyan mga bossing. Dito makakakuha kayo ng magagandang idea na kahit na umusok na itong makina niya dahil sa sobrang overheat, hindi ibig sabihin top overhaul. Muli, pakisubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.